Mapagpalang umaga po. Dito tayo sa tahanan ni Kuya Nador. Dito po sa Barangay 94, Sony, Dispuan, Tondo, Manila. Dati po siya nanungkulan bilang isang kagawad at saka chairman. Pero sa kanya, di time na kasi meron siya kapansanan. Ako po naman bilang kaibigan, pumapasyal sa kanya kada Sabado ganitong oras upang magdala ng mabuting balita o salita ng Diyos na kinukuha po natin niya sa Biblia. Kasi po, ang Biblia po ay saligan ng salita ng Diyos. Kaya dito po tayo nakadepende. Bilang isang tao, bilang merong pananampalataya, kailangan po nakasalig sa Biblia ang lahat ng yan para hindi po tayo magkamali. Kasi baka magkamali tayo, ano po? Kaya mag-aaral po tayo, pero bago tayo magsisimulang mag-aral, hingin muna natin ang patnubay ng Diyos. Panginoon Diyos, aming Ama, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ng mga inisip, puso, damdamin ng mga tao, maging mga nanonood ng video ito. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang Biblia po ay saligan ng pananampalataya. Sino mang taong makaharap mo, meron siyang reliyon na kinikilala. Walang taong walang reliyon. Ang pinag-uusapan, hindi po yung reliyon. Ang pinag-uusapan, yung pananampalataya mo sa Diyos. Kasi po, yun ang magiging pagdating ng Panginoong Yesus. Yun po. O, tignan nyo, magbabasa tayo ng Biblia. Ang gamit ko po, salita ng Diyos, Bible. Tignan nyo po ang nakasulat dito. Sa San Lucas, sa chapter 18, verse 8. Ito po yung turo ng ating Panginoong Jesucristo. Basahin natin, ano? Simulan na natin sa 1. Nagkwento si Jesus sa mga tagasunod niya upang turuan silang manalangin lagi at huwag mawalan ng pag-asa. 2. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. 3. Sa lungsod din iyon ay may byuda na palaging pumupunta sa hukom at nagsasabi, bigyan niyo po ako ng katarungan at ipagtanggol niyo ako laban sa mga kahaway ko. 4. Noong una hindi pinapansin ng hukom ang byuda. Para bandang uli ay sinabi niya, kahit hindi ako natatakot sa Diyos at walang ginagalang na tao, 5. Bibigyan ko ng katarungan ng babaeng ito para hindi na niya ako gambalain ulit. Dahil kung hindi, titiisin niya ako sa pagparito niya. 6. Pagkatapos sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. 7. Ang Diyos kaya hindi magbibigay ng katarungan sa mga pinili niyang tumatawag sa Kanya araw at gabi. O kita nyo? Kapag pala ang isang tao tumatawag sa Diyos araw at gabi, ang tanong ganito, tumatawag ka ba sa Diyos araw at gabi, kaibigan? O baka naman kahit minsan hindi ka tumatawag? Paano ka? Paano ka? O, ulitin natin ha. Yung ulit talatang binasa natin, 7. Ang Diyos pa kaya ang hindi magbibigay katarungan sa mga pinili niyang tumatawag sa Kanya araw at gabi. Yung pala nakalagay, mga pinili niya. Inalal niya. Paano sila napili, kaibigan? Ang sabi rito ni Apostol Pablo ay 1 Tesalonica
Ganito po ang mababasa. Basahin natin. Dalawang Tesalonica 2:14. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita o salita ng Diyos na ipinahayag namin sa inyo, sabi ni Pablo, para makabahagi kayo sa kadakilahan ng Panginoong Yesukristo. Paano pumipili ang Diyos? Paano tumatawag ang Diyos? Paano nag-aalala ang Diyos? Sa pamamagitan ng pangangaral. Kapag pala ang isang taong inaaralan, ibig sabihin, tinatawagan ka ng Diyos, kaibigan. Pinili ka ng Diyos. Ngayon, pag ikaw ay inalal ng Diyos, pinili, kapag tumatawag ka sa Kanya ng araw at gabi, ayon dito sa pahayag ng Panginoong Yesus sa maling hukom. Yung maling hukom nga o yung masamang hukom Dahil sa kakapilit nitong byuda humingi ng tulong sa kanya. Inis na si hukom. Pero sabi niya, sige na nga. Bibigyan ko na siya ng kanyang hinihingi. Kasi iniinis niya ako araw-araw akong pinupuntahan, sabi niya. Kung yung tao nga naman ay tumutugon, ang Diyos pa kaya. Pero, kaya nga yun ang halimbawa Sabi niya na tumatawag araw at gabi. Tayo palang mga pinili ng Diyos o inilal ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral, dapat pala araw at gabi tayong nananalangin. Dati ako wala po akong ganyan. Pero ngayon, bago ko matulog, manalangin ako sa Diyos. Kahit sandali lang. Bago pagising ko sa umaga, manalangin na naman. Pasalamat. Laging pasalamat ang ginagawa ko. Bakit? Isipin niyo po, natulog ka, binantayan ka ng Diyos. Pagkatapos nagising ka sa umaga, ibig sabihin, ginising ka ng Diyos. Yun lang, malaking biyaya na sa iyo yun Dapat pasalamatan mo ang Diyos na ginising ka niya na malakas. Ganon din sa hapon o sa gabi bago ka matulog. Pasalamatan mo na naman ang Diyos sa maghapon na kalipas. Bago ka matulog. Yan. Kailangan pala, kaibigan, araw at gabi tayong tumatawag. Ako, pasalamat. Lagi kong sinisimula ng pasalamat sa Diyos. Tsaka na lang yung iniingi ko kung ano man yun. Susunod na lang yun. Kaya yan ang sabi ng Panginoong Yesus. Kung yung tao nga na likong hukom, masamang hukom, walang takot sa Diyos, walang kinikilalang tao, sa kakakulit ng isang byudang babae, nahawa siya. Gahano pa kaya ang Diyos? Okay, may kadugtong pa yun. Dito po sa verse 8 verse 8. Ang sabi niya, sa 7, ang Diyos kaya hindi magbigay ng katarungan sa mga pinili niya, tumatawag sa kanya araw at gabi. 8, tinitiyak ko sa inyo na bibigyan niya agad sila ng katarungan. Ngunit, ako na anak ng tao, sabi ni Jesus, ay bumalik na rito sa mundo. May makikita kaya akong may taong sumasampalataya sa akin. In due time, darating po ang panahon, ang ating Panginoong Yesus babalik dito sa lupa. At ang hanapin niya sa tao, yung pananampalataya. Kung pinili ka ng Diyos, ibig sabihin sumasampalataya ka, sumusunod ka, nagpapasalamat ka sa Diyos, umaga at sa gabi. Yan ang ugali mo dapat, kaibigan. Kasi, pag dumating si Jesus,
Alam ng Panginoong Yesus kung ginagawa mo yan. Kung ginagawa mo. Diyan mababatay ang iyong pananampalataya kung ang Panginoon Diyos na may gawa ng langit at lupa ay pinasasalamatan mo sa iyong buhay. Yung iba wala nang panahon magpasalamat sa Diyos. Lalo na yung mayayaman. Hindi ko naman nila lahat ng mayayaman. May mga mayayaman naman na nagpapasalamat. Meron naman. Kaya dapat, kung naniniwala kayong pinili kayo ng Diyos, yan po maging asal natin sa ating buhay araw-araw. Alam niyo po, lahat ng mga tao may pananampalataya. Lahat ng tao may reliyon. Ang tanong, yan bang reliyon mo nagtuturo ng tamang aral? Sa isang pagkakataon, sabi ni Apostol Pablo, dito naman natin basahin sa manipis na Biblia, ganito po ang sinasabi ni Pablo sa Timoteo. May babasahin tayo. Ano sabi niya rito? Ito. 1 Timoteo 4:6. Sabi ni Pablo kay Timoteo, ikaw, Timoteo, ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga tagubiling ito. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkain espiritual at ng tunay na haral na sinusunod mo. Ayan. Tunay na haral. Kaibigan, kayong mga may reliyon. Ang reliyon nyo ba, tunay na haral bandala? Pag sinabing tamang aral, yung lahat ng aral, kailangan nasa Biblia. Wala sa kung saan yan. Ang tamang aral, makikita po natin sa Biblia. Ano yung tamang aral? May Diyos, may Anak, may Espiritu Santo. Ang Diyos po ang lumalang sa atin. Wala pong ibang lumika o lumalang sa tao, kundi ang Panginoon Diyos na may gawa ng langit at lupa. O, tingnan natin dito. Sa Genesis 1:26 and 27. Ganito po naman ang nakasulat. Pagkatapos sinabi ng Diyos, likahin natin ang tao ayon sa ating larawan. 27. Kaya't nilikha ng Diyos ang tao na lalaki at babae ayon sa wangis niya. Nilikha niya tayo para saan? Para sa kalwalatian ng Panginoon Diyos. Yang buhay nating kaibigan, bigay ng Diyos yan. Kung naniniwala kayo na ang buhay ninyo, ang lakas ninyo, ang anuman ang meron ka kaibigan, ay galing lahat yan sa Diyos. Dapat gamitin mo lang yan sa Diyos, kaibigan. Ganito ang sabi ni Apostol Pablo. 1 Corinto 6:19. Hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na Espiritu, tinanggap ninyo mula sa Diyos at nasa inyo. Kung gayon, ang katawan ninyo hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Ito ang katawan natin. Sabi ni Pablo, hindi inyo, kundi sa Diyos. 20. Dahil tinubos kayo ng Diyos na napakalaking halaga, kahit gamitin ninyo ang inyong katawan sa parahang ikapupuri ng Diyos. Saan daw natin gagamitin ang katawan na binigay ng Diyos? Sa kanyang ikapupuri. Paano mapupurihan ang Diyos sa buhay mo, kaibigan? Sumunod ka. Ang gusto ng Diyos, sumunod ka. Kasi pag sumusunod ka sa Diyos, anong sabi ng tao? Napakabait na tao niyan, masunurin yan. Mabait yan. Walang kahaway yan. Maka-Diyos yan.
Pero ang ginagawa mo kabaligtaran. Ay, anak ng demonyo yan. Nasaan ang kapurihan ng Diyos sa iyo, kaibigan? Ang buhay mo, yung bawal ayaw ng Diyos. Nasaan ang kapurihan ng Diyos sa iyo, kaibigan? Nilikha tayo para sa Diyos. Gamitin natin ang katawan natin para sa Diyos. Pero anong nangyayari? Tingnan nyo po ang paligid ninyo. Tingnan nyo mismo sarili nyo. Baka naman ang ginagawa mo, kaibigan, yung lihis sa kagustuhan ng Diyos. Maraming taong ganyan. Kunwari palasimba sila. Hindi ko sinasabing masama ang palasimba. Hindi ko sinasabing masama yan. Maganda yan. Pero, puno ng bisyo. Oh. Noong nakaraan ko, doon sa Davao, si Sarah at saka si Pulong, nagsimba sila. Nagsisimba. Pero si Pulong, 51 billion ang kanyang natanggap sa panahon ng tatay niya, presidente. Nasaan ang 51 billion? Ang tanong ng tao, saan dinala ang 51 billion? Kay Sara naman, ayan, lumitaw na yung mga dokumento sa impeachment. Sabi ng COA, 125 million in 11 days. Ang sabi ng kanyang kaibigan, si Madriaga, hindi. Sa loob lamang ng 24 hours, nauubos yung 125 million. Yan ang ibig ko sabihin. O, sabi ni Duterte, nagnakaw ako noon. Pero ngayon, ubos na, sabi niya. Bumatay ako ng tao, sabi niya. Inamin niya sa harap ni Pastor Benny Abante. O. Ano yan? Alam nyo, kayo mismo, kayo nanonood ng video, tingnan nyo po sarili ninyo. Yan bang ginagawa ninyo? Yan ba'y kalooban ng Diyos? O kalooban ni Satanas? Sasabihin natin, ay meron tayong pananampalataya. Sino ba walang pananampalataya? Sabi ko nga po, noong panahon ng lumang tipan, hanggang bagong tipan, ang mga tao po, may mga reliyon na po sila. Pero anong klaseng reliyon? Kaya dito po walang pinag-uusapan ng reliyon. Eh anong pangalan ng reliyon mo? Wala yan. Sa political color, wala rin yan. Ang pinag-uusapan, kaibigan, yung sinabi ni Jesus. Anong sabi ni Jesus? Nung magtanong ang kanyang mga apostol, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Oh, anong sabi ni Jesus? Ganito kayo manalangin. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Masunod nawa ang kalooban mo dito sa lupa hanggang langit. Masunod nawa ang kalooban. Kanino kalooban? Sa pangalan ng Diyos. Kaibigan, baka naman hindi na kalooban ng Diyos ang ginagawa mo. Baka kalooban ng demonyo yan. Ano yun sa kay Satanas? Tingnan natin sa Biblia. Kapag itong ginagawa mo, kaibigan, kahit magsimba ka pa ng magsimba. Kaya kung minsan, alam nyo, ang pagsisimba, pantakip lang. Kunwari, nagsisimba. Pero, the other side. Okay? Ako meron akong alam na ganyan eh. Mananampalataya. Sarap ako naninigarilyo. Pwede ba ako, wag ka nang manigarilyo? Wala na nga pera, naninigarilyo pa. Ay magkano ang isang stick? 10 piso. Sabi ko, kung ibili mo kaya ng tinapay at mabusog ka. Nangangatwira pa eh. Tignan nyo po yan. Pero, okay.
Kaya sabi ko, minsan binira ko baka naman yung ginagawa na shabu-shabu dyan. Ako, ay hindi! Ako baka sagot O ito, sa unang 1 chapter 2, sabi ng Biblia, huwag ninyong ibigin ng mundo ang mga mundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. This is, sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang pagnanasa ng hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at ang anumang pagmamayabang sa buhay na hindi nagmula sa Ama kundi sa mundo. Yan. Yung binanggit ni Juan, unang 1 chapter 2 verse 15, 16, 17. Lahat ng binanggit ni Juan, kahit nagsisimba ka pa kaibigan, pag yun ang buhay mo, sabi ko nga po yung pagsimba-simba ng tao, pantagit lang yan. Kunwari ay nagsisimba yan. Oh. Kunwari nagsisimba, pero the rest of their life, pare, di ka na, toma-toma na tayo pare. Di ba ganyan kaibigan? Alam niyo yung mga bagay dito sa mundo, lahat na nakikita ninyo, yan po yung kamunduhan. Kung diyan ka nabubuhay, kahit magsimba ka kaibigan, pantakip mo lang yung pagsisimba. Sayang! Naalala ko si Judas, ang sabi ni Jesus kay Judas, Judas, buti pang hindi ka na ipinanganak. Bakit? Inudas niya mismo ang Panginoong Yesus. Sayang ang kanyang buhay na binigay ng Diyos. Ginamit niya sa mali. Isipin niyo po yan. So, nahulog po si Satanas sa bitag nahulog si Judas sa bitag ni Satanas. Po. Ganyan din po ang tao. Baka akala nyo, kapag nabubuhay tayo sa kamunduhan, nahulog na po sa bitag ni Satanas. Wala na po tayong pinagkaiba kay Judas. Buti pang hindi na lang tayo pinanganak. Binigyan ka nga ng katawan ng Diyos, ginamit mo naman ka sa kademonyoan. Meron ka reliyon, sumisimba ka pa naman. Ginagawa mo lang palang pantangit yung simba-simba. Pero the other side, yun na po. Siyempre, meron the other side. Dalawa na kasi side side dito, side dito. Kaya ganyan po ang tao. Sana po, hanggat nabubuhay tayo, kung naniniwala tayong pinili tayo, inilal tayo, tinawag tayo ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng pangangaral, gawin natin ang kalooban ng Diyos. Ito po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Kasama ko po si Kuya Ador. Dito mismo tayo sa tahanan niya. Every Saturday, ganitong oras po, dumadalaw tayo upang magdala ng mabuting balita. God bless us all po. Sana meron pong naiwan sa inyo. Tabayo. Pero,